Yo, what's good? It's your boy Kurt, and today we have another flip top reaction. No, we have Shay versus EJ Power, man. Damn, ang gaganda ng mga laban na na dumating, no, itong past battles, and then now we have Shay versus EJ Power. God damn, man. I'm just excited, no? Dalawang veterano, Shay pagbabalik sa flip top, man. EJ Power kakagaling lang sa, sa napakagandang laban niya galing kay GL and itong nakaraang tournament, no? Man, wala. I'm so excited, no? Wag natin patagalin, man. Without further ado, let's get it. Flip top, round 15, day 1, huling laban na ng gabi. Isang pinakamalaking shoutouts sa inyo lahat. Flip top magigay para sa sarili nyo. Shoutout sa lahat ng mga represent collab. Bagong represent collab nga pala, flip top linya-linya. Silipin nyo yan, spatan nyo yan bago magkaubusan. At shoutouts nga pala, Toyoware. At pinakamalaking shoutouts kay Boss Toyo ngayon. Siyempre, shoutout sa lahat ng MCs ng buo-buo na liga at lahat ng represent collab natin. Sa kanan ko, ang pagbabalik ulit sa Pilipinas. Mag-iay tayo lahat para kay EJ Power. Ako ay weirdo, tanong mo pa sa kahit sino. Ako ay weirdo, para bang may sariling mundo. Di nagpapaapekto kahit kanino. Ako ay Accents Clothing. At sa kaliwa naman, ang pagbabalik sa flip top. Mag-iay tayo lahat para kay Shay Ying. Let's go, man. ko anak, itigil mo yan. Munang inang record yan. Walang iya, no? Grabe yung record, eh. Pero mentang ina, no? Nakatawa lang na bumalik si Shay sa flip top, man. Wala kang mapapala, mag-aral ka na lang, di niya maintindihan. Pero okay lang yan. Let's go. Walang shoutout, no? Shoutout si EJ Power, Shay, dalawang kulot. Nanalo ng coin toss si Shay Ying. Piliin mo una si EJ Power. Tig-2 minuto, dapat. Dapat. Pero pakinggan natin to. Dapat, man. Tayo na tournament naman, no? Non-tournament, pero dapat. Shoutout si EJ Power, Shay, dalawang kulot. Nanalo ng coin toss si Shay Ying. Piliin mo una si EJ Power. Tig-2 minuto, dapat. Pero pakinggan natin to. Tig-3 minuto, dapat. Pakinggan natin to, unang banat, round 15, day 1, EJ Power. Let's go. Arik! Ba't ang baho? Nakakasulasok! Kaya pala, may taga-PSP na... Wait lang. Okay, so itirahin niya yung, yung paglaban ni Shay sa PSP. Man, pero, god damn, Arik, man, Enigma. Anong walk yan? Man? It's criminal. Arik! Ba't ang baho? Nakakasulasok! Oh, that shit. Kaya pala, may taga-PSP na nakapaso. Yung pakawala ni Hasbulo, naghahanap na naman ng instant fame. First, saksihan nyo ako kung paano ko i-bodybag tong outsider gamit flip-top game! Yeah! Ang ganda ng play niya sa gamit yung flip-top game. Kasi diba, tinutuo niya si Shay, taga-PSP na. Kasi diba sa PSP yung parang masabi natin ang comeback ni Shay sa rap battle, diba? PSP. So, para mapakitaan ni EJ Power ng flip-top game, pero at the same time, flip-top game. Diba? Nice. Alam ko! Ano natin yun? Naghahanap na naman ng instant fame. First, saksihan nyo ako kung paano ko i-bodybag tong outsider gamit flip-top game!
Oo, alam ko. Nalaglag ako sa may hagdanan. Kaso bitin sa akin yung 3 laban, gusto ko pang manlapastangan. At dahil di ako nagkampiyon sa unang beses na pagsalang, tung 2x2 at isa buhay champ na lang ang aking tatapak-tapakan! Teka, 2x2 at isa buhay champ pala ang aking kakalabanin? Gantong match-up yung gusto ko eh, walang mawawala sa akin. Pero sige, ikaw na 2x2 at isa buhay champ, if you say so, pero pag tinalo kita ngayon, magsama kayo ni M-Site sa loob ng resume ko. Bakit? Ano pa bang may pagmamalaki mo dito? Nakabilang ka sa top 1 tsaka top 2 na most viewed na video? Ano nga ulit yun? Yung isa, extra ka sa 2x2, tapos yung isa, body bag ka kay Sinyo. At kung usapang TF naman, wag na wag ka sa akin magyayabang. Ika'y imposibleng lumamang. And just to rub it in, 2 laban mo sa PSP, plane ticket ko pa lang. Anim na taon kang nahinto at hindi naramdaman presensya. 6 na taon kang nahinto at hindi naramdaman presensya. Maraming nag-abang sa'yo sa ligang to, pero winalambahala yung eksena at nagbukas ulit siya ng pinto at nagbalik para lang sa pera. Tama ngang hindi kinakalawang ang ginto, pero nasasanla at nabebenta. Aba, grabe, okay din. Ganda- TF ganda daw flip na, dodoblihin. Royalty sa bulletin, may bonus cash pa on the scene. Agad-agad pumirma ng kontrata dahil sa malaking offering. Kaya anong alagad ng sining? Ulul, accessory ka sa money laundering. Kunyari, walang alam mo. So ano yon? Yung labas niya parang white lies. Yung binayad naman sa kanya, putya, mas malaki pa dun sa grand prize. Kaya wag kang umaasta na bida. Kabilang ka sa mga bad guys para lang tong laban mo ay balakid. Binabackupan ka lang ng franchise. Kasi real talk, isa buhay 2024 dapat yan sasali. Pero mas pinili niya yung matira mayaman. Kaya si Arik nag-focus na lang sa mga bago na pagkakakitaan. Kaso inetsyapuera ka na nila. Pagkatapos kang pakinabangan at ang masakit, nagbalik ka sa flip-top kung kailan di ka na kailangan. Kaya tanggapin mo na lamang ang katotohanang malungkot na tinalikuran ka na ng kumpare mo kasi mas masikip tumbong ni Mot. Tangina. Okay, no. So maganda yung angulo na tinitira ni EJ Power dito, no. Yun na nga, yung pagpili nga daw ni Shay sa PSP kaya sa flip top, di ba? Yung pagbabalik nga niya, di ba? Yung nabanggit ko kanina, yung official na pagbabalik ni Shay sa rap battle is yung sa PSP, right? And then nga, pinipili ni, di ba? Sabi nga ni Shay, di ba? Lagad siya ng sining, pero accessory siya ng money laundering kasi nga, mas pinili niya yung pera, PSP kasi bumalik sa flip top. And sinasabi nga niya na dapat kasali talaga si Shay sa DAO sa tournament pero mas pinili niya yung matira mayaman. Maganda yung angulo na tinitira ni dito ni EJ Power, no? Pero may backup plan siya. Alam niyo kung ano? Call Enigma. Dating walang nire-repin, biglang naging 187 kasi nga, Boss Balita. Bigla-bigla kang babalik dito. Putang na, nakakadire. Lumayas ka sa pamamahay ko dahil dito, tunay lamang ang nananatili. Squatter ka na vulture. Di ka nagmamatter pa sa new school. Ngayon nagkakatotoo na yung sinabi ni Balakid pagkat sinusuka ka na lamang ng rappers of the future. Lampas dekada ka nang bumabatel. Punching bag ka pa rin ng liga. Buhay na patunay na hindi lahat ng nabubugbog sa umpisa nagiging bida. Nakita mo yung picture natin na in-upload mo? Hindi ka ba nababahala? Senyales na yan kung bakit tayo pinagtagpo ng tadhana na yung rango mo sa battle rap, bumababa na ng bumababa at umabot ka na sa punto na tinatapat ka na lang sa mga dati mong tagahanga. At kung pepersonalin mo ko gamit mga corning sulat mo, wala kang mapapala sa akin, boy. Napaka-boring ng buhay ko. Kasi magaling daw to mang clown. Galawan niya pang 1980s. Pues pag ako ng clown, galawan ko pang John Wayne Gacy. Idamay mo na lahat, pati yung babae ko na baby, tandaan mong mas nagigit.
1980s, John Wayne Gacy. Nadala siya sa ano, no? So parang medyo katunog, pero hindi talaga siya totally rhyme. And at the same time, yun nga, hindi niya nakuha yun, John Wayne Gacy, yung clown na na serial killer. At the same time, sabi nga niya, si Shay magaling daw mang clown, so siya din yung clown na John Wayne Gacy. Yan. Tarantado si Eminem kapag nadadamay na si Hailey. Sa sobrang itim ng aking budhe, yung sayo mamumuti. Kasi magaling daw to mang clown. May Eminem Galawan reference. niya pang 1980s. Pues pag ako ng clown, galawan ko pang John Wayne Gacy. Idamay mo na lahat, pati yung babae ko na baby. Tandaan mong mas nagiging tarantado si Eminem kapag nadadamay na si Hailey. Sa sobrang itim ng aking budhe, yung sayo mamumuti. Mas kupal pa ako sa pasaherong hindi nagbayad tapos nang hingi pa ng sukli. Kaya kung usapang dark humor lang, hindi uubra yung pang bonjing mong dating dahil mas pangit pa yung gagawin ko sa'yo kaysa sa anak ni Bossing at Pauline. Ganyan lang kumana ng mga tonong pang sadista. Pag tumodo malagim at pag kumombo mas mabisa. Pinakita ko lang na madaling sabayan yung pang walang modo mo natira. Ngayong pinalagan kita sa kakupalan, sabayan mo ko sa karisma. Solid round 1 ng Media Power. Taga PSP daw ako. Gaga ka ba? Gaga. Teritoryo ko kung nasan nakatapak ang aking paa. At tatapak-tapakan ko lang ang etchas na to. Sa katunayan, taga flip-top ako. Tignan niyo yung medyas na to. Tsaka nagyayabang dahil mahal yung ticket. Matikas ka na yan. Gago buong net worth mo. Kwintas ko pa lang. Reimburse ko na lang ticket na ito. I-Gcash ko na lang. Puta, kakayabangan ng pera. Attention! My name is Drill Sergeant Christopher Janong Kiko at kasama natin dito si Private EJ Florentino. Ngayong gabi, ituturo namin sa inyo ang 7 core values ng US Army ayon sa Army Doctrine Publication 622. Ito ay loyalty, duty, respect, selfless service, honor, integrity, at personal courage. At para maging malinaw para sa inyo, gamitin nating halimbawa ang putang inang to. Ahon! Game! Game! Ayos yun, Anong game? Wala kayo sa PisoNet, hindi tayo naglalaro! Magmula ngayon, pag meron akong tinanong, ang iisa lang ang sagot, kundi, Sir, yes, sir! Do you understand? Ang ganda no, no? Ang ganda no. Nakuha ni Shay agad yung crowd, no? No, dahil sa ginawa niyang play na yon sa umpisa, no? Na dahil nga sundalo si EJ Power, right? Like, ginamit niya yung, I don't know, like, core and values ng soldier sa ibang bansa, I don't know. But yeah, galing na. Nakuha niya yung crowd doon, no? So dahil doon, meron na siyang puunan na, you know, na crowd para sasagot para sa kanya. Galing nun. Okay, simulan na natin. Loyalty. Siguro naman dahil kay Romano, lahat tayo dito ay alam na nakapunta to sa US kasi yung nanay nagsipilyo ng longganisa ng AFAM. Sinuko ang bataan para makaangat. Yun lang kasi ang paraang nalalaman. Kaya nga, humor nito'y dark kasi hindi bright yung ilaw ng tahanan. Huwag na rin natin tanungin kung US o Pinas para alamin kung may loyalty ba yan. Kasi, matik naman. At kapag ka, ang loyalty kasi absolute, ito'y walang kondisyon o hangganan.
the moment na ito'y maging questionable, matagal nang wala yan. Isa kang Pinoy. Tinawag yung sariling Captain America. Oh. Oh, kailangan ko pa ba i-bring up yung Civil War para lang mas magets nyo pa? Bayan o sarili? Tanong ni General Luna. Kung tingin nyo bayan sagot niyan, ay wala nang duda na isa kang tanga parang stepdad niyang naniwala sa pag-ibig ng isang puta! Next, duty. The army is the face of the nation abroad. Duty nila ang maging role model pag nasa malayo. Kaso ito, sinabi ba naman kay GL, baka protektahan pa kita. As if hindi yun ang nature ng kanyang trabaho. Ang malala pa, sabi niya, pag ako nagka-PTSD, papatayin kita! Sabi kay GL at Romano. Gago, dun pa lang sa dalawang yon, nag-fail ka na sa duty mo, tarantado. Kasi instead of wearing the uniform to provide a sense of security sa mga tao, ginagamit yung uniform para itago mga insecurities ni Gago. Kaso kahit na i-camouflage mo pa, pati brief mo, pati sando, kitang-kita pa rin namin na all of it is a just false sense of bravado kasi laging sinasabi dahil siya'y sundalo, kaya kanyang ilagay sa hukay. Private Florentino! Di yan ginagawa ng mga sundalo na tunay! Kasi yung mga legit, alam yung totoong purpose ng training nila at yun ay hindi pumatay kundi maging malakas para pigilan ang pagkawala ng buhay! Amen! Ang tigas nun, men. Ang lupit nun, no? Kasi parang tinitira niya na yung kay GL nga na baka protektahan pa kita, which is parang napaka-contradicting kasi nga, di ba, sundalo siya. Paprotektahan naman talaga niya, di ba? And at the same time, yun na nga, baka ano tawag dito? Paano niya sinabi yun? Parang pag tinopak or pag tumama yung PTSD ko, baka patayin kita. Di ba? Pero, yun nga, yung punchline niya dito na yung sundalo nga is nag-training para protektahan ng buhay, hindi para pumatay, di ba? I mean, nagiging part na lang yun kasi syempre, meron ka mga pinoprotektahan di ba? Nagiging sacrifice na kailangan mong pumatay para makaprotekta kasi kung hindi mo gagawin, ikaw yung mamatay, no? Pero ang point ni Shay doon is, yun na nga, naging sundalo ka para protektahan ng buhay, di ba? Galing nun, ang galing na play nun, no? Ng papatayin daw, tapos buhay, protektahan. Anong amen? Gusto niyo ba maaga ma-meet si God? Isa ba? Speaking of nawalan ng buhay, wala tong respect sa nawalan ng buhay. Yung bagyong Yolanda, ginawa niyang katatawanan. Para lang ang kanyang dark humor ay mapangatawanan. Wala daw sinabi yung bagyong yun sa snow. Sus! Yung snow nyo, malamig lang naman. Yung bagyong yun, nag-iwan ng malalamig na bangkay sa daan! Ano, porket natawa yung crowd? Kala mo, panalo. Tanga, natawa sila sa yung pagiging desperado. Para sa isa buhay, yung kumuha ng buhay ng di mabilang na tao, ginawa niya ng joke. Ang malala doon, ginawa niya yung bilang sundalo. EJ, may choice tayo. Kung gusto mong sabihin, instead of saying, my bar's so sick like Chris Aquino, pwede mo naman sabihin my bar's so sick like Neo. Buti sana kung battle rapper ka lang. Idamay mo kahit sino, kaso hindi, EJ. Sundalo ka din. Kailangan mo mas maging sensitibo. Ikaw mismo dapat alam na may mga bagay na hindi mo dapat ginagawang biro tulad ng isang trahedya. What more pa yung pumatay sa iyong kapwa Pilipino. Pero unfair na siguro na yung respeto mo ay hilingin ko para sa Pinas. Kasi matagal na nga namang wala yung loyalty mo dito. Kasi ang loyalty mo ay sa sarili lamang. Kaya ang selfless service wala sa bokabularyo ni Mr. Private Florentino. Kasi ang loyalty mo sa sarili lamang. Ang selfless service wala sa bokabularyo ni Mr. Florentino. Siya mismo nagsabi kay Tiny na kaya siya nag-army ay para sa visa at benepisyo at kundi dahil sa backer niyang stepdad, hindi siya malilista sa serbisyo. Pero okay lang naman yon. Kaso reminder lang iho, wag mo yang iyayabang dito. Kasi wala kang K, hindi ka self-made, produkto ka lang ng nepotismo. At next ay honor. Last na. Next ay honor. 3 minutes na.
Meron lang ako tanong. Bukod sa dishonorable acts na nabanggit ko kanina, may honor ba ang isang taong puro kasinungalingan yung linya? Kasi ang next ay integrity. Ito'y pagiging honest kahit walang nakakakita. Eh si EJ, porket alam niyang may barrier na wika at hindi aabot sa US Army ang kanyang mga peking pabida, ginagawang circus yung flip-top, binabarbers yung liga. Sa sobrang barbero nito, naging gupit G-clown si Enigma. Kasi di ba, sabi niya meron siyang PTSD sa mga kwento? Ngayon, nag-make sense na yung buhok ni Enigma sa akin. Si EJ Power Talaga? pala yung barbero. May PTSD ka? Eh sabi na ito kay Batas, 10:55 sa interview ni Batas. Sabi niya, kinonfirm niya yon habang tumatawa. So saan ka nagka-PTSD? Sa pag-jogging sa umaga? Ako, may gera nang naranasan sa lugar pa nila nakipagbakbakan para mga battle MCing tulad mo'y patuloy ma-enjoy ang kalayaan. EJ, yung EJK, kinundin ako sa Davao ng harap-harapan. Ironic na ikaw yung sundalo pero ako pa yung may pinaglalaban. At pag ako nagka-PTSD, damay lahat, pati kinabukasan mo. EJ, yung mga officers mo sa army, susulatan ko. At dahil mainit sa immigrant sa presidente nila, magtutweet din ako ng marami tapos itatag ko si Donald Trump sa bawat isa. Kasi hindi ako andito para patunayang ang estilo ko ang mas mabisa. EJ, andito lang ako para tanggalan ka ng visa. Para pareho na tayo nagbabalik. Ako nga lang sa battle rap. Ikaw, balik ka na sa Pinas next year, EJ. Kabayan, welcome back. At ay, may personal courage pa pala. Pero ayaw ko mag-overtime sa labang to. Overtime na nga eh. So mamaya na lang, pag pinersonal na kita, tignan natin hanggang saan yung tapang mo. Nice. So, first round, no? Again, EJ Power, sobrang solid na buong round, no? Walang overtime kay Shay kasi naging problema. Ang daming magandang punto na nakukuha si Shay, no? Kaso nga lang, ang haba kasi ng line niya, di ba? And minsan, maganda siya pakinggan, pero minsan nagiging snooze fest kasi napakahaba ng setup bago yung punchline, di ba? So, kung i-compress natin yung kay Shay, tapos yung kay EJ Power, halos the same lang para sa akin. Non-tournament battle naman to, no? Pero, first round ko, sobrang dikit na dikit dahil lang sa overtime and mahaba yung masyadong setup ni Shay sa first round. Kay EJ Power ko bibigay yung first round, no? Pero, kung sasama natin lahat na sinabi ni Shay, baka Shay yung piliin ko. Pero kung battle lang, EJ Power. Pero second round. Yo! Puro military bars. Tang ina, ang dami-dami. Yun pa, nakalimutan ko sabihin nyo, no? Ang ganda feeling ko, mas maganda yung angulo na nakuha ni Shay, mas malawak, di ba? Mas marami siyang pwedeng galawin, no? Marami siyang pwedeng laruin, yung sa pagiging sundalo ni EJ Power. Tapos yun na nga, yung pagiging, saan ba yung loyalty niya sa Pilipinas o sa ibang bansa. Kesa dun sa piniling angulo ni EJ Power. Maganda yung angulo ni EJ Power na si Shay nagbalik sa PSP and then ganyan. Pero kasi for me personally, there's nothing wrong no, kung babattle yung isang MC sa ibang liga, no? For me, no? As long as hindi mo naman tinatapakan yung liga kung saan ka galing, no? Most probably kaya Enigma hindi naman napaka-big deal ng gantong bagay, no? As long as hindi sinisiraan yung kada liga, 'di ba? Battle lang talaga, no? Maganda yung nakuhang angulo ni EJ Power, pero mas maganda yung angulo ni Shay doon. Sa tingin ko, mahaba nga lang masyado. Baya. Mahal mo talaga yung bansa, ba't hindi ka mag-sign up sa Philippine Army? Tang ina, inaasar pa yung nanay ko. Meron daw afam. Eh, di ba? Kanudin yung jowa ng nanay ni Ann. Oh, shit. Ano po? Kala mo, ginamit na sa akin yan ni Romano. Kala mo sa anggulong yan, ako'y matutupi. Kung ako sa inyo, mag-jamming ka, nanay ko, tsaka nanay ni Ann, total pare-parehas kayong mahilig sa puti.
Ano na about that? No? Parang dinis mo pati yung nanay mo eh. Sobrang haba mo mag-rounds! Kaya yung judges, binibigyan ka lagi ng deduction. Ako, nagmumukha lang mahaba yung rounds ko dahil sa tagal ng crowd reaction. Pero sige, pagbibigyan kita dyan sa trip mong pahabaan, tatagalan ko pa ng tatagalan hanggang tong matandang tagahawak ng mic mamatay na pagtapos natin maglaban. Tagalan nyo pa! Tagalan nyo pa! Tagalan nyo pa! Kaya pa! Oh, Jack. Tapos na. Oh, Jack. Sino nakarinig na nung bago nitong kanta? Yung All In. Oh, wow. Matanong ko lang, anong feeling na may bago ang release tapos ini-intro sa laban mo, kanta ni Don Pau? Pangil sa pangil, kakasaka ba sa bawat laban? Pero eto na pala yung tumalo sa hari ng tugma sa battle rap. Tinalo mo si Looney sa 2-on-2 tsaka sa 1-on-1. So fucking what? Ngayon, ikaw naman ang aking tatanungin, Shay. Anong feeling na tumalo ka ng average MC? Ay, po, China. Nang ilan, no? Malaki yung bayag, no? Po, tayo na. Tatawagin mong average MC si Looney. Nansakto andyan pa, no? Kaya nagkaroon siya ng mas epekto sa crowd, eh, no? Kasi andyan pa si Looney talaga, di ba? Anong feeling na tumalo ka ng average MC? Ang yabang umasta. Kala mo talaga nagmamater. Yung mga hinahamon niya naman na rapper, hindi bumabatel. Yan lang ba yung kaya mong gawin? Hamunin si Glock at Eminem? Pues bumangon ka dyan sa hukay, mag-flip top tayo, Francis M. Ano? Benta yun, no? Balita ko, lumabas na daw yung baby mo. Congratulations, brother. Isa na namang daddy na rapper. Anong feeling mo? Biniyayaan ka ng ganyan kasi handaan ng maging father? Tanga, binigyan ka lang ni Lord ng anak para may bago na sa yung maanggel. Cursed of being a battle rapper, no? Lahat talaga, I mean, kailangan di ka bayat sibuyas talaga dito, eh, no? Handa ka, no, na matira pati yung, ano mo, bagong baby mo na, na bago pa lang, no? Kasi pwedeng gawing angle talaga yon. Tanong mo, yung joke nga lang yun si Ad Mateo, mentang na sobrang daming beses na na-angle si Ad Mateo sa kada laban niya, mentang na pudpud na, no? Sirang plaka na. Nakakaisip na nga yung mga ibang MC ng panibagong way para tirahin si, Yang baby mo na yan, isa ako sa nag-abang dyan. Paborito kong gawin, kilitiin yung paa niya nung nasa loob pa lang siya ng tiyan. Pag ako naging babysitter ni Cray, ipapapanood ko sa kanya yung Skibidi Toilet. Para paglaki niya, maging ganap na siyang abnoy na para bang si Boyet. Brain Joke lang. rot. Sawa na ako mang bullshit. Ayoko na ng mga linyang stupid. Pakakainin ko na lang siya ng pulburon tapos di ko pa iinumin ng tubig. Mas malala pa yung aabutin niya sa mga inabuso ni Michael Jackson. Maglalaro. What do you mean about that, man? What do you mean? Maglalaro kami ng close open, peekaboo, combo ni Mike Tyson.
Bubuhatin ko pa yung anak mong sobrang cute at sobrang pogi. Sabay ipapatikim ko sa kanya yung wasiwas na ginawa ni Incredible Hulk kay Loki. Pag di siya tumigil umiyak, ia-up and away ko yung leche. Para ang naglaro ng God of War, makikita mo si Kratos sa ere. At habang nakalutang siya sa hangin, Ang ganda nun. Kratos. Diba? Sa ere. God of War si Kratos. Kratos sa ere. Tos. Diba? Haggis. Kray. Nice. aabangan ko siya bago bumagsak sa may sahig. Boom! Cristiano Ronaldo. Nice. Tama na! Tama na! O sige, laro na lang tayo ng bugtong. Subukan niyong sagutin. Ano itong cute na bagay na mas umiingay habang nag-i-spin? Si Ret? Eh di si Cray nung pinasok ko sa loob ng washing machine. What the fuck? Ganyan ako mag-babysit ng hindi ko anak. Medyo may pagkapuwersa. Ang tawag doon, tough love. May halo yung delikadesa. At pag uwi mo, tinanong mo ko, bakit nakabalot siya ng benda? Ah, wala lang yan, sir. Nakanto lang siya sa lamesa. Anong pangalan ng anak mo, Cray? Hi, Cray. Pasensya ka na, ha? Putang ina kasi ng yung mama at papa. Kaka-computer niyong mag-asawa, yung anak niyo nagiging kamukha na nung yaya. Yung asawa mo, reklamo ng reklamo. Ganda lang, no? Parang, we know it's a joke, pero parang may deeper meaning yon. Ibig sabihin, kaka-computer nila, hindi nila naalagaan yung bata, naging kamukha na ng yaya, kasi laging yaya na lang nag-aalaga, no? Ang galing. Minsanan ka na lang daw pumatong. Inasawa mo na daw yung computer. Puta, sino ka? Si Plankton? Ah. At kung kayo ni Ann, yung tinuturing nilang Katniel na mala-tandem sweetheart, andito na yung sisira sa tambalan nyo. Hashtag Alden Richard. Ann, gagawin ko ang lahat, maghiwalay lang kayo ni Baba. Para meron na akong kabit na makakasama pag wala yung anak ko at asawa. Ann, Yay! gusto ko lang sabihin, ang hot-hot mo. Alam mo ba kung ano yung nag-iisang pangarap ko? Ang masira yung putang inang laptop nyo. I don't know, man. I mean, alam natin na dark humor yung ano ni EJ Power. Pero ngayong may, as mag-asawa na siya ni Shay, hindi may anak na si Ann Mateo, parang, it's kind of weird, no? Sinong gustong makakita ng utong niya na pink habang naliligo siya sa shower? Sige, isesend ko sa inyo yung link. Basta tawagin niyo akong master. Pasend, master. Di ba totoo naman? Lahat ng lalaki, babaero. Tama? Malibog, salsalero. Kaya taas kamay sa mga tulad namin ni Enigma na pinagjakulan si Ann Mateo. Papatayin ko na tong hayop na to, kaya sa mga nanggigigil diyang tigang, ako na mismo tutupad sa pangarap nyo na maging single mom si Ann. O ano, damay na naman. Tanga, alam mong para hindi maging boring yung battle, dapat gawin yun. Kasi kung mahal mo talaga siya, bakit lumalaban ka pa din, Chong? Isa lang ibig sabihin niyan at di na dapat pang ma-question, hinahayaan ka na lang din niyang bumatel ng bumatel kasi gusto niya rin naman yung nakukuha niyang atensyon. 1 million para lang sa bag mo? Oh my God, that's fucking crazy. That's only 20 G's for me. Ako bahala sa'yo, lady. Mamili ka na lang ng brand. Kung Gucci ba o LV. Ulul, tanging matatanggap mo lang na bag ay body bag ni Sheyi. Ano? Napipikon ka na. Gusto mo na ako sapakin. Hindi ako pumoporma ng ganto para yung amba mo sa lagin. Pinapakita ko lang sa mga tao kung gaano ka kabadeng, ako na mismo kumakwelyo sa sarili ko kasi alam kong hindi mo kaya yang gawin. Mas malala pa yung inabot. Pero I don't think na nakasar pa si Shay. Maybe, no? Maybe, no? Pero
parang sa sobrang dami best na ginawa kay Shay ito, no? Parang gasgas namin. Pero syempre, at the same time, di ba? Hindi natin alam, masama pa rin yan. Mo dito kaysa sa ginawa sa Unisinyo. Personalidad lang din ni Shea yung sinasalamin ko. Kaya kahit anong gawin mong pagmamakaawa na ako ay huminto, wala kang karapatang magreklamo kasi gawain mo din to. Sinabayan kita sa personalan kasi magaling ka nga daw doon. Sinabayan kita sa estilo mo kahit nasa makabago na tayong panahon. Kaya iyakin na kampyon. Ano pang pwede mong irason? Nag-overtime na rin ako para wala ka ng palusot kapag natalo ka ngayon. Oo nga, napansin ko. Sabi ko nga dapat yun parang ang haba naman ng round ni EJ Power. Kaya. Pero ang ganda nun, no? Parang tinapatan niya kasi parang, yun na nga, most of the time, no, nagkakaroon ng deduct. At nung first round, di ba nabanggit ko, di ba? I feel like mas maraming, angulo and punto na hit si Shay nung first round. Pero dahil nga sobrang haba ng round niya and if we think about like battle, no, madededuct talaga ng madededuct yun. Kaya binigay ko kay EJ Power yung first round. Pero dito, parang tinapatan niya yung, yun na nga, sinabi ni EJ Power na para wala kang masabi na ikaw talaga yung nanalo dito. Tatapatan ko yung, yung overtime mo. Tingnan natin kung sino pa rin mananalo. Right? Galing nun. Kaya. At Enigma! Kung tingin mo, hindi ka madadamay dito, tinetesting ko lang kung hanggang saan yung kapasidad mo para mag-delete ng video. Parang mamakigasol yun. Ginaya pa talaga ako. Style mo bulok. Paganto-ganto pa si Sundalo. Kala mo talaga, ang angas ni Ugok. Kaya ka lang naman gumaganto kasi may tinatago kang putok. At saka, hay nako, hindi ko nare-rebat yung sa anak ko. Nonsense naman mga balat ng mga putang to. At least si Creation, iisa lang ang tatay. Hindi ever magkakaroon ng stepdad tulad mo. Ang bright daw. Kita mo yung mukha ni Shay doon na naramdaman niya nag-rocket tao. Sabi niya, taga na, tumama yung rebat ko. Ni Arik, naisip niyang pagtapatin ang dilim at kasamaan. Pareho daw tayong dark. Ha? Ang liwanag kaya ng aming kaibahan. Masakit lang ako magsalita kasi real talk at minamasama yun ng ilan. Habang si EJ, wala lang. Masama lang ugali niyan. Alam niyo bang para lang i-flex na 3 na tinalo niya, sinabi niya na 3 na nalalaglag niya parang anak ni Robin at Mariel? Puta, EJ, kahit si Satanas nag-react dun eh. Alam niyo sabi ni si Satanas, what the hell? EJ, wala nakakatawa sa mga young ones sa maaga naging anghel. Ultimo si young one magko-comment sana sa video ng offensive kaso di niya alam i-spell. Pero real talk, di ba may anak ka na? Oy, anak din. Di ba may anak ka na? Saya, di ba? Alam mo yung mga nalalaglagan, EJ, pangarap nila yun maranasan. Yung iba nga yun na lang dahilan ba't nasasabik sa kinabukasan. Imagine, excited ka na bigay sa kanya lahat. Binigyan mo na ng pangalan, tapos yung pangalang yon sa puntod mo lang pala masisilayan. Ganyan ang mga panghabang buhay na trauma ng iba na ginagawa niya ang isang biro para lamang sa ilang segundong tawanan. Oh, baka sabihin mo, kupal din ako sa mga dati kong laban. EJ, di ako nandadamay. Nang mga walang kinalaman. Yung anak ni Fukuda, ginawa ko yun kasi kailangan niya maramdamang hindi magandang hilingin ng kamatayan sa pamilya ng kalaban. Kung iintindihin nyo lamang ang context, wala na tayong pag-uusapan. Kasi iba ang may dinadamay kasi kailangan pag-usapan versus kailangan mandamay para lang mapag-usapan. May pag-usapan. Nice. Ganda yung punto niya doon, Tulad ng man. kasal nyo ni Jonah May. Isipin mo ako si Batas, pag-usapan natin, pare. Umpisahan natin sa tanong, mahal mo ba talaga yung babae? Kasi di ba sabi mo kay Abra, sasampalin mo siya ng dollar bills? Anyari? Ba't sa dinami-dami ng pinagdaanan nyo at haba ng binyahe, ang ending yung kasal nyo ni Mare parang ginanap lang sa garahe.
Puta, di ba pag mahal mo, bibigay mo yung best mo? EJ, yun na yung best mo? Pero kung hindi, umamin ka, di niya ba deserve yung best mo? Kawawa naman si Jonah, Pota, Ox pa kung nag-reserve na lang ng resto. Biruin nyo ang taba-taba ng asawa, ang sikip-sikip ng pwesto. Ni wala pa nga atang reception yung mga cellphone sa reception. Bigating guest, meron. Ayun, naghahanap ng lechon. Bigatin. Eto real talk lang, ang manlait ay di ko intention. Sabihan mo sila mag-diet. Kasi kapag mataba hita sa bandang hiwa, nagkakapawis retention. Bahala ka kung gagawin mo. Ito lang ay aking suggestion. Kasi nakita ko mga bisita, lahat mukhang may yeast infection. Pero, yung asawa mong teacher, pare, nakakabilib. Nagagawa pa rin magturo kahit may laman yung bibig. Alam nyo, tinuturo yung menu o order na naman ng ramen na may 4 na egg. Kaya ang taba ng leeg. Huwag mong tuturuan mag-jogging kawawa sa heg. Pero bilang teacher, Kawawa sa heg. huwag mong tuturuan mag-jogging kawawa sa heg. Pero bilang teacher, yung impact niya sa mundo wala makakadaig. Kasi kapag si Jonah may ang pumadyak, buong daigdig! Pero in fairness, kahit ganun yun, iyo pa rin pinakasalan. Kaso, EJ, ang kasal, 1 beses lang yan. Tapos ganun? Anong klase kang lalaki? Di mo man lang in-effortan kasal nyo. Natouch tuloy ako, EJ. Buti pa ako, pinaghandaan mo. Ano sasabihin mo? 1 araw lang yung kasal, importante, mahal isa't isa. Ganyan na ganyan din sasabihin ko, pre. Pag walang-wala na talaga. Yun na nga yung point, 1 araw lang, isa. Sa dami ng araw nyo magsasamang dalawa, yung 1 araw na yun, hindi pa naging special. Tinake for granted mong tang-ina ka. Bakit? Ano sabi niya sa'yo? Ayaw niya ng mag-arbo? Gusto niya, simple lang? Naniwala ka naman. Tanga, alam niya kasing di mo afford at mahal ka niya at ayaw ka lang niyang masaktan. Real Sabihin talk. na natin, gusto niya naman. Kaso kulang sa budget, kaya ganun ang eksena. O ano yung sinasabi mo, sasampalin mo si Abra ng dollar bills. Ulul, wala kang pera. Kaya sa mga lalaki dyan, na nanonood ng live, alam nyo na mga repa. Hindi porket okay lang sa partner nyo ang bare minimum, di na kayo magsastrive makapag-provide ng extra. Gusto nyo itrato kayong hari, gawin nyo siyang reyna. And that, my friends, ang pinagkaiba ng aming letra. Kasi pag si EJ na nagsusulat, literal na ginagawa niya lamang para sa shock value. At yun lang ang dahilan ba't siya may power sa pangalan. Habang ang mga bara ko, personal overload. Yung power sagad-sagaran. Kasi may purpose at yun ay mag-create ng spark upang yung nasa dilim maliwanagan. Kaya anong dark versus dark? Ganda nun. Ganda nung, ano, diba? Kasi shock value. Doon lang siya nagkakaroon ng power, diba? Shock value. Ilan yung kayang ibigay ni EJ Power. Pero si Shay, lahat ng sulat niya is yun na nga, may quality and may purpose, diba? Para lahat ng dilim maliwanagan or yung mga topic or yung mga misunderstanding, ma-explain ng maayos o maintindihan ng mga tao, no? Ang ganda ng ng contrast niya sa power, sa pangalan ni EJ Power, tapos yung sa sulat, pinagkaiba nila. Ganda nun. Mali kayo. Oo, pareho kaming may dilim. Pero huwag kayong malilito. Yung dilim ko ay bunga ng liwanag na pinapakita ko. Yung kadilimang pinagmamalaki mo, parte lang ng anino ko. Second round, no? Parang sa second round naging hindi nag-overtime si Shay, I feel like, no? Hindi siya ganun kahaba katulad ng first round ni Shay. Dito pinakita ni EJ Power niya, yung sabi nga niya, nag-overtime siya para para matapatan yung pag-overtime ni Shay. Pero I feel like kay Shay ko ibigay yung second round, mas may mga linya siyang solid para sa akin, or tumatak. Si EJ Power, mas marami siyang joke na pumasok, no? And basta Shay yung second round ko. Third round, no? Yabang! Pinagmamayabang pa niya, grande daw yung kasal niya. Kala mo naman nakaka-impress. Putang ina mo, hindi mo naman papakasalan si Ann kung hindi mo nabuntis.
Sino nakapanood na ng mga laban nito sa kabilang liga? Lakas, hindi ba? Bidang-bida. Angas ng mga tira. I swear, Soldier Soul, putang ina ka Eminem, magnanakaw ka ng linya. Speaking of laban niya kay Six, balita ko nag-walk out ka daw pagtapos ng laban nyo sa harap mismo ng mga dabawenyo. Buti na lang yung mahal mo nasa VIP room, kaya dun ka dumiretso. Kino-comfort ka niya habang nakayakap sa'yo. Sa bandang gilid sila nakapwesto. Alam nyo kung ano yung punchline? Hindi yun si Ann Mateo. O si Gago, nangangatog na yata. Umaalog na yung baba. Unti-unti na siyang nauuga parang ngipin ng 5 years old na bata. Pero wag kang mag-alala, hindi ko ibubulgar lahat sa iyong asawa para pag uwi mo, mag-away kayo parang si Bongbong at si Sara. Ang ina, Ann Mateo, ginawa niyang Plan B Mateo. Hindi kita masisisi, girl, kung bigla kang maging delulu. Tandaan mo na lang yung kasabihang, even your own eyes can fool you. Oo, even your own eyes can fool you. Bakit? Sino bang mga legit na fans ni Shea dyan? Aba, may mangilan-ngilan. Pero mas maraming kontra sa'yo, parang nanay lang ni Ann. Di ba tita, ayaw mo kay Shea? Streamer lang kasi siya. Gagi, nakaka-insulto. Sana daw yung sinagot na lang ni Ann, yung 60 years old na byudo. At total parehas din naman na walang laman ng inyong ulo, sulitin nyo na yung pag-OnlyFans hanggat di pa siya nagkakaroon ng cancer sa suso. Kasi, paano kung biglang bumaliktad yung sitwasyon? Maubusan kayo ng pera. Parehas kayong maging baldado. Mga magulang na kayo na walang kwenta. Tanging mababalitaan nyo na lang yung anak nyo nagpupunas ng lamesa habang binabanggit niya yung mga katagang, okay na po, malinis na po. Ano pa pong iuutos nyo, Ma'am Leresa? Pero at least kasama niya magulang niya. Sino yun? Di katulad ng magulang mo, pinamigay ka lang kay Tita Nida. Puta, ayaw mo yun, bata ka pa lang ginawa ka ng certified na niga. Bata ka pa lang daw kasi yung pagmumukha mo mukhang magdadala na ng consummation. Ikaw lang yung kilala kong may malaking mata na hindi nakaranas ng supervision. At yung lolo mo nagpaaral sa'yo, nakakaawa. Meron siyang apong tanga. Kakaantay niyang makatapos ng abugas siya, ayun, abo na siya. So unnecessary, what the fuck, Dito yung man? EJ na classic na inaasahan yung maging laugh trip. Binabalaan kita, Shea. Higpitan mo yung kapit dahil wala rin mangyayari kahit umawat pa si Arik. At sisiguraduhin ko, lahat ng magre-react sa bahaging to hindi makakaakyat ng langit. Sa mga batang nanonood dyan, para sa real... Wait. Mga parating na ano eh, na super offensive na line eh. Baka ako, mahirap na. Baka daw makating ng langit. Let's go. Nyo tong kaligtasan. Panoorin nyo kapag tulog na magulang nyo tapos yung volume pakihinaan. Kasi malaki daw yung kitaan sa live. Yan yung aking nabalitaan. Pues magla-livestream din ako ngayong gabi. Sa dark web nga lang. Mas malala pa to sa Visconde at the Sir Corbito. Dahil pag inatake ako ngayon ng PTSD, patay tong Shea dito. Wala akong ititira. Miski isang ongki ko, unti-unti. I mean, hindi ka dito I mean, natawala ako sa reaction ni Shea kasi naging punto na prove niya yung point niya sa first round, 'di ba? Yung PTSD, patay to sa akin dito, 'di ba? Na linya ni EJ Power, 'di ba? So alam niyang tumama yung first round niya, no? Nakikita mo yung reaction ni Shea. Dahil pag May cringe, inatake ako may ngayon ng halong cringe eh. PTSD, patay tong Shea dito. Diba? Wala May akong cringe. ititira. Miski isang ongki ko, unti-unti kayong malalagas parang pamilya Aquino. Babatiin ko yung nanay mo ng magandang gabi, Maria Luisa. Sakto yung bahay niyo, hindi nakakandado. Gigilitan ko siya sa may lababo habang naglilinis siya ng plato. Sasaksain ko ng maraming beses sa tiyan, likod, binte, tsaka braso para mas marami akong butas na papasukan kapag tinitigasan na ako. Wala akong pake! Wala akong pake! Kahit may batang umiiyak pa, tatalsikan ko pa yan ng tamod parang ginawa ni Tekla sa anak niya. Gusto nyo bang malaman kung paano tumatakbo yung sex life ko?
Pakibinyagan nyo na yung bata na mahugasan na yung flashlight ko. Wala akong pake, di ako makikinig sa kung ano man subalit bagamat at datapwat. Ginagawa ko to mag-isa ng walang halong kasabwat. Tututukan ko pa yung asawa mo ng matalim na panaksak. Mamili ka, papatayin ko to, kakantutin mo yung sarili mong anak. What Pati the yung kapatid fuck, mong man? si Moy, tsaka si Ann, sabay-sabay mabibiyak. Hindi ko to malilimutan dahil yung gamit ko itak. Ginagawa ko ang lahat ng to habang ako'y umiiyak katulad ng ginawa ko sa mga pamilya na pinatay ko sa Iraq. Wala akong pake. Kahit yung mga loyal fans ko ay nasusuka dahil wala naman tong pinagkaiba sa ginawa mo sa anak ni Pukuda. At pagkatapos nun, sigurado ikay matataranta. Magpapakita pa ako sa harap niya habang iniiyakan yung pamilya niyang nasalanta. Kahit pwede kitang patayin, wala pa rin akong gagawin sa kanya dahil mas masaya kapag nakita kong nagpapakamatay ka. And that's closed casket, beyond recognition. Ayoko na ng mga tawanan, sawa na ako sa ganyang feeling. Yung komedyante na persona, hindi ko na yan mithiin cause I have lived long enough to see myself become a villain. Lumampas na ako ng linya. Eto ba yung gusto nyong anyo? Ang nakakatakot nga lang dyan, eto na yung totoong ako. Ako na nagpakakontrabida dahil di mo maayos na nagampanan yung papel na yan at ikaw na yung ginagawa kong bida nang malaman mo kung gaano yan kasarap sa pakiramdam. A bit brutal, no? Third round ni EJ Power. I mean, disregard yung gusto niya sabihin doon, no? Yung punto niya is malinaw and detailed, no? Yeah. Third round, Shay. Bago yun, gusto ko sabihin na maraming butas si EJ Power doon na point out ni Shay. I don't know if mag-a-add yun, no? Kasi nagtutunog, no? You see? I say that already, pero sinabi mo pa rin, di ba? So, napatunayan ko yung sinasabi ko, di ba? So, may ganung factor pero, Shay. Sadyang hindi ko na alam kung ano yung tama at mali. Sinusulit ko na lamang yung bawat sandali. Binidyohan ko pa lahat ng pangyayari para may remembrance akong matabi at para mayroon akong pagjajakulan kapag hindi ako makatulog sa gabi. Yan yung estilo mo. Ginawa lang kitang ehemplo mula sa marumi mong utak at bunganga na walang preno. Kung pagiging kupal na imahe, yung nais mong masemento, pues mamamatay ka ng bastos na walang makukuha na respeto. Bate lang po. Kung may magre-react man dyan sa mga baraon nilatag, panoorin nyo mamaya sa judging kung paano magre-react si Sayad. Kung tingin mo hindi ito magkakatotoo, pues puking ina mo. Alam mong pwede itong mangyari kasi taga-QC lang kayo. Kung ayaw mong magkatotoo yung skema ko, pues pakinggan mo ko. Ilak mo lagi yung pintuan nyo sa room 706, 7th floor, building 412 ng Amariles Condo. Dinamay na naman si Ann. Para sa quick laughs, mabilis na tawanan. Ano ba naman to? Papupuntusan na naman ba ang mga ganito na paulit-ulit na ginawa na rin ng aking ibang kalaban? Lahat buong round 3 niya. Alam niya kasing hindi totoo, kaya tapang-tapangan. Yung buong round 3 mo, pre, parang time limit sa battle namin ni Sixth Street, gawa-gawa lang. Alam mo ba? Share ko lang, na naginip ako. May washing machine, tapos parang may isang salesman na kulot. Hindi ko maalala yung pangalan. Nagpasok siya ng damit sa washing machine. Naglagay ng sabon. Paglabas, ang linis agad nung labahan. Sabay banat sa dulo, champion! Tanggal agad naman siya sa unang beses na pagsalang. Ito rin na Ang ganda nun. Champion yung sabon, di ba?
malinis agad sa unang beses na pagsalang. Kasi yun yung lagi sinasabi ni EJ Power itong nakaraang tournament, no? Pero hindi siya yung nag-champion, man. Naginip, pineflex niya kay Callis Move, siya'y maraming views. Puta, sabi ko, saan banda? So nagpunta ako sa chineko rank niya sa versetracker.com habang nakaplay yung isa sa background, isa sa mga laban niya. Number 1, si Sinyo. Number 6, si Shei. Sino tong nasa baba ko? Si Apex. Si Apex. Scroll. Di ko pa rin makita pangalan niya. Puta, tapos na mag-shoutout kalaban mo 3GS, di ko pa rin nakikita kung nasan ka. Tapos, sunod kong pinlay ang probinsyano. Magmula umpisa. In fairness, nalibang ako kahit paano. Saglit lang, nakita na kita. Sabi ko, okay to, ganda. Tuloy ko bukas. Chinek ko anong episode na ba. Pagsilip ko, puta, ang huling 2 linggo na. Kaya hindi ko gets but flex to ng flex ng views. Nakakataka. YouTube niya, 4K subs. Yung 1K doon, kamag-anak niya pa. Hindi bagay sa'yo ganyang banat, tanga. Nakakatawa. Saka ka na mag-flex ng views. Pagka chinek yung rank, isang click lang, andyan ka na, hindi yung hinahanap ka pa. King ina mo ka, para kang Dalmatian, rank 101. Tapos views tinatahol nito. Masyado mong binibigyan ng props ang iyong sarili. Mataas pa rank ni Tuweng kaysa sa'yo. Langya ka, EJ. Huwag ka naman, mahiya ka naman. Tigilan mo, kaka-flex mo sa iba. Mas marami pang views si Batang Rebelde sa'yo. Partida, underrated pa siya. Kahit sino dito, walang K mag-flex ng Nakakatawa yung mas marami pong views si Batang Rebelde, underrated pa siya. Kasi dami nagkasabi what the fuck is that? Dami nagkasabi si Batang Rebelde is underrated, which is totoo, men. Totoo. Para sa akin, totoo kong underrated si Batang Rebelde. Magaling si Batang Rebelde, men. Pero nakakatawa lang kasi, di ba? Sobrang tagal na ng anong yan, ng issue na yan na underrated or sabi-sabi na underrated siya. No? Sobrang tagal na. So parang sobrang tagal niya nang sinasabi underrated. Parang hindi na siya underrated, di ba? views maliban sa isa. Si Sinyo lang talaga. At kilala nyo naman kung sino nagpasikat sa kanya. Yung nanay ni Ann. Hindi ako credit grabber. Kala nyo ako magkiklaim? May kilala ako, ganyang rapper. EJ Power yung name. Kasi sabi niya, binitbit niya ang pangalan ng flip top sa ibang bansa. Nung laban niya kay Poison, sinabi, Hoy! 2015 pa lang! 2015 pa lang, most viewed rap battle league in the world na ang flip top nang di ka kasali. Kasi kami nagparami. Kaya mahiya ka, Mr. Rank 101. Ako nga never nag-claim ng ganyan kahit parte ko ng most viewed sa flip top, most viewed na 2v2 at most viewed na 1-on-1. Bakit? Nung pumasok ka sa liga, wala naman nagbago. Dumami lang kulot. Anong binitbit flip top? Ika nga ni Zaito, tae mo supot. Iniisip ko, ba't to pumipiyok? Ngayon, alam ko na sagot. Kasi pinipilit yung boses na i-flex kahit di niya naabot. Sabi pa kay GL, sa batch nyo, ikaw ang may pinakamakapal na mukha. Kasi sinusumbat mo ang mga bagay na di mo nagawa. Uy, bagay sa'yo. Bagay sa'yo. Bumanda pabalik. Alam mo ko, kasi EJ, dapat nagre-reflect ka rin. Try mo kaya sinabi mo kay Romano, mag-rap ka sa harap ng salamin. Ay, kaso, narcissist si Tarantado. Ang maiisip niya lang ay kung gaano siya kagwapo. Tingin niya akong pogi. Alden Richards, baka Edo Manzano. Lalo sa taas ng labi, pareho silang walang hati banda rito. Umiinom ata palagi ng alak dati nung buntis si Mrs. Florentino. Kasi may fetal alcohol syndrome yan eh. O pwede ring lobar holoprosencephaly, no? Ay, di ko rin yun alam, guys. Gusto ko lang magmukhang matalino. Kasi sa kanta niyang Weirdo, na may 7K views after 1 year as of writing, dinidis niya yung mga bobo. Intelligent daw kasi siya. Lagi daw siya tinatawag na weirdo kasi lagi nag-iisip ng mga salita. Ulul, bakit? Alam mo ba yung pneumono ultramicroscopic silicovolcanoconiosis, ha? Tang ina ka? EJ, kung matalino ka talaga, dapat alam mo sa mga bobo, isa ka! Kasi sino dito nakakaalam kailan nagsimula ang universe?
Ikaw? Di mo yun alam, tarantado. Pwedeng alam mo na dahil sa Big Bang nag-exist tayo, eh yung nag-cause ng Big Bang, paano? Kung titignan yung big picture, hindi nga kayang ipinta ng isip natin ang buong litrato. Supposedly limitless ang imagination, pero ganun tayo kalimitado. Tapos mamamaliit ka ng tao kasi may sarili kang mundo. Gago! Wala ka pa nga atang sariling bahay sa Colorado. Nagmamalaki, Earth nga, tuldok lang sa kalawakan. Paano pa kaya to? Isa ka lang tangang battle rapper na sa isa buhay hindi pa nanalo. Ako, sa 2x2, pati sa buhay, panalo. Yung Tibay. kinukonsiderang GOAT ng marami, 2 beses ko tinalo. Ayaw kong i-flex yan kasi isa siya sa mga hurado. Rap battle resume pa lang, panis ka na. Di pa kasama pera sa bangko. Achievement sa ibang eksena, pati sa ibang trabaho. Yung album ko na pinapirmahan mo dati, dekada na, piniplay pa sa radyo. Tandaan mo, EJ, sa pangalan ka lang may power, pero pagdating sa estado, mas may power ang aking pangalan, mas enlightened pa ako. Lahat yan di mo nagawa, mag-feeling lang ang alam mo. Anong greatest of all time, inidoro lang ang trono ng tangang to. Ayoko nagsiselfie bars, kaso minsan kailangan magganto para patunayan sa mga tulad mo na mas angat ako sa'yo sa lahat, pati sa pagbubuhat ng bangko. Solid yun, no? Minsan lang tayo makarinig ng Shay na masyadong masyadong ma-selfie bars, no? Pero solid yun kasi totoo lahat ng sinabi niya. And I know this is a non-tournament battle. I don't know if I'm being biased or hindi ko lang nagustuhan yung parang schema ni EJ Power tungkol doon sa may parang massacre shit. Pero Shay, ibibigay ko dito. Let's go. Solid na battle yun. Round 15, day 1. Shay versus EJ Power. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Di naman siguro gasgas sabihin na yun yung mga battle na padalo tayong lahat. Pero ang boto ng Murado, 5-0, magigay para kay EJ Power. Shoutout sa Alright, no? That's Shay versus EJ Power. I mean, nakikita ako kung bakit si EJ Power nanalo doon. Pero para sa akin, Shay yun. Shay yung battle na yun, no? Kaya na bahala, no? Sa comment section. Dami yung sinasabi. But yeah, that's our reaction for today. Sana gustuhan nyo. Leave a like and subscribe kung gusto mag-react yung artist, singer, rapper, song, o ibang laban sa Flip Top. Just comment down below. Mag-react tayo dyan. And that's it for me today. See you on my next vid. Stay awesome. Peace.